So, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid at magandang gabi na po inaan ko lang ating volume. Patay na po, no? Okay, so magandang gabi po. Ano po? Andito po tayo ngayon. Ayan. Ang ganda ng katanungan natin. Sa sariling tanong natin. Papasok mo ba ako sa kaharian ng Diyos sa langit? Ayan. Ang ganda po ng tanong. Ano po? So, para sa katanungan naman sa ating pag-aaral, sino ang papasok sa kaharian ng Diyos sa langit? Ayan. Yung wikang English, who will enter God's kingdom? Diyan po kayo. Hanggang matapos po, huwag kayong aalis. Panoorin natin para malaman natin, ako ba ay kabilang sa pagpasok? Ayan. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Sa scripture na ito, mga kapatid, pinakita rito ng mga tao sa iyong pangalan. Sa iyong pangalan, sa iyong pangalan, 3 beses nag-claim na ang kanila itong mga bagay na tiniklaim nila sa Panginoon sa iyong pangalan. Panginoon sa iyong pangalan. Panginoon sa iyong pangalan. Ito ang kadalasan mga nangyayari sa paligid at ating pong ginagalawan sa mundong ito. Tunay, many claim. Many people today claim na kapag sila ay namatay, sila ay papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. But the question tonight, who will enter God's kingdom? Hindi po yung kiniklaim lang natin kung dapat daw kung ano yung ginagawa natin. But the question today, ano bang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ng bawat isa sa atin upang matiyak natin na tayo nga ba ay papasok sa kaharian ng Diyos sa langit? Submitting to God's rule is what the kingdom of God is. Ito ang kaharian ng Diyos. Ang mag-submit saan? Sa mga pamumuno, mga kautusan ng Panginoong Diyos. Pero sa binasa natin kanina sa Mateo 7:21, sinabi ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, hindi raw lahat na nagkiklaim, hindi lahat ng tumatawag. Kaya the question is everybody submitting to the rule of God na binabanggit. So, kung titingnan natin, submitting with our mind. This is one question na dapat nating isipin. Is my mind submitted to God? Ang kaisipan ko ba ay nakasubmit sa Panginoon Diyos? Pansinin niyo po. Sabi, be transformed by the renewing of your mind. Bakit sinabi ni Pablo sa Roma 12, be transformed by the renewing of your mind? Sinabi rin ni Pablo, let us have the mind of Christ. So kung titingnan natin, bakit po sinasabi sa atin ng banal na kasulatan ang mga bagay na ganon? Submitting in our words and action. Naalala ko turo ng kapatid na Romel ng Linggo. Be careful little mouth what you say. Sabi doon. So, ang ating bang pananalita ay nakapailalim sa mga kalooban ng Panginoon Diyos? Ang ating bang mga action ay nakasubmit sa Panginoon Diyos? Are all our action in this world, are all our action every day is submitted to God? So yun po magandang malaman natin. Ito ba ay naaayon sa mga rules, naaayon sa utusan ng Panginoon Diyos? Ngayon, pangatlo, nuna ang isip, sumunod yung mga gawa natin sa isip, sa gawa. Sinabi doon. Ngayon, sa ating puso. So, ano po ba ang puso? Ang puso ang siyang buhay ng tao. Sa makatuwid, sabi nga ng Panginoong Hesus, kung ano ang nasa puso mo, yun daw ang lumalabas sa bibig mo.
See? Kung titingnan natin, ano ba ang mga nasa puso natin? Ang puso ba natin, ang nilalaman nito, ang ating Panginoong Yesus? Sabi doon, di ba? Ang sabi ng Panginoong Yesus, naalala natin, "Come unto me, all of you are heavy laden." Ngayon, may mga sinasabi din na papasukin mo si Kristo sa iyong puso. Nung pinapasok mo ba ang Panginoong Yesus sa iyong puso, sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kanyang kalooban, pagsunod sa kanyang mga utos, nandiyan pa rin ba ang Panginoong Yesus sa iyo? Yan. So kung titingnan natin, submitting our will. So sometimes, ito ako eh. Akin ito eh. Ako gumagawa niyan eh. Lahat ng ito. Pero kung titingnan natin, it's not our will. Look what happened to Jesus Christ dun sa uli sa may nakapako sa Panginoon ang atin. Nakapako sa krus ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya, "Thy will be done." Yun niya po. Sa kanyang panalangin sa John chapter 17, "Let this cup pass from me," sabi ng Panginoon Diyos. "But it's not my will, thy will be done." So ito po yung emptying ourselves. If we learn, if we are continue or living, we empty ourselves and allow Jesus Christ in our life, that is submitting our will to God. Ito po na binabanggit. That is the rule of God in His kingdom. Sa katanungan natin, sino ang papasok sa karya ng Diyos? Pero ang sagot ng Panginoon, hindi lahat. Not everyone na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. So ngayon, sino ang papasok sa atin? Ayan, ang kapagandang tanong. Doon sa chapter 8, verse 30 to 39, ang istorya po niyan, yung eunuko, nanggaling sa pagsamba at nagbabasa ng scripture ng tungkol kay Isaiah. Ano po? At pinaliwanag sa kanya, yan po, ni Philip, hanggang sa naunawaan po niya, ang kaharian ng langit. At siya po ay sumunod. Ano po bang ibig sabihin ng not everyone? Alamin natin. Not everyone who says to me. Ano ang sinasabi mo sa Panginoon? Panginoon, tinatanggap kita. Panginoon, ikaw ang Diyos ko eh. Panginoon, ito pa. Pero, when we say, Jesus is my Lord, tinan mo nga ang isip, ang action, ang puso mo, at ang iyong kalooban. Si Kristo pa rin ba ang Panginoon? Tinan niyo po. Sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord. Ang ganda ng salita ng Panginoong Diyos, Panginoong Yesus natin. Pero hindi ito nabibigyan ng pansin ng kahit sino sa iglesia. Sa loob ng iglesia, even the preachers, the minister, the elders, deacon, nabibigyan kaya ito ng importansya. Hindi lahat, sabi ng Panginoon. Hindi lahat na magsabi sa akin. Hindi lahat na nagkiklaim na ako, Panginoon, ay papasok. Tingnan niyo po, mga bagay na ganon. Kaya sabi niya, words alone are not enough, sabi doon, to enter the kingdom. Sa Matthew chapter 25, babasahin natin, verse 11 and 12. Meron po sinabi doon, nung naalala ninyo, ang nagturo ang Panginoong Hesus tungkol sa muli niyang pagbalik. Basahin ko po sa wikang English. Matthew 25, verse 11 and 12. Afterward come also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. The parable of the 10 virgins, kung naalala po ninyo. Di ba? Nakahanda sila, pero hindi talaga preparado. Many of us today are, sabi natin na Christian, pero are we really prepared for the coming of our Lord and Savior Jesus? Kaya napakaganda ng tanong ano. Kaya sabi, words alone are not enough to enter the kingdom. Hindi sa salita lang. Ano po? Even when the word themselves are right and directed toward the right person. Kahit na tama pa sinasabi mo, ano po, hindi po enough yan. Sabihin mo gano'n, I believe in God. I believe in Christ.
Pero, do you obey? Tingnan mo. Just the part, dito po sa may picture natin, yung eunuch ko, tingnan niyo po, he came from worship. He believed in God. Pero, kailangan pa niya, siya ay mabautismuhan upang malaman po, nagkaroon siya ng kaligtasan. At hindi lang basta bautismo. Dapat ito po ay tuloy-tuloy kanyang pamumuhay. Kaya sabi doon, siya ay humayo ng masaya. Ano po, kung titignan natin, dapat po ang pagsaya natin ay hindi lamang tungkol sa nung tayo na bautismo, dapat tuloy-tuloy. We must always rejoice. Kanino? Rejoice with the Lord. Ayan. Not yourself. No po, na binabanggit doon. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, not denying the importance of confessing Christ. Kuminsan kasi we confess Christ. We accept Jesus Christ as our Lord. But here in Matthew chapter 10, verse 32, kung titingnan natin, basahin ko po Matthew chapter 10, verse 32. Open your Bible with me po mga kapatid. Ayan. Verse 32 and 33. Ang sabi po niya dito, whosoever therefore shall confess me before men. Kung sino man po ang magtatanggap sa harapan ng tao, siya rin ay tatanggapin ko sa harap ng Ama na nasa langit. Pero kung sino man po mag-deny sa akin. Now this is the question, brother and sister. Do you accept Jesus Christ as your Lord? Then you will answer yes. Now, do you deny Jesus Christ as your Lord? You will answer no. But what about our mind, action, heart, kalooban natin, mga ginagawa natin? Still, we are not denying Jesus Christ our Lord. Tingnan niyo po. See? In every week, we have one day to worship the Lord. But many at that day deny Jesus Christ. Tingnan niyo po. Maraming hindi tumatanggap kay Kristo. Hindi. Kasi busy lang naman ako eh. No. Tingnan niyo po. But we confess or deny Christ in word and din sa salita at sa gawa. Kung titingnan natin mga bagay na ganyan. Diyan natin nade-deny ang Panginoon or nako-confess natin na siya talaga ay Panginoon natin na binabanggit doon. Kaya kung titingnan natin, to claim Jesus as your Lord but not submit to His will is a glaring contradiction, and the result is kasinungalingan. Sinungaling ka. Tingnan niyo po, nagsisinungaling ka o dinadaya mo ang iyong sarili katulad ng sinabi ni Santiago. Ano po? At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon? At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? So what? Anong karapatan mo na tumawag ng Panginoon ngayon? Pero hindi mo naman ginagawa ang kanyang sinasabi. Ano ba ang sinasabi? Ano po? Diba? Unang-una po, kung tignan natin ang sinasabi ng Panginoon, magkaroon tayo ng pagmamahal. Katulad kanina, meron mensahe sa akin si Brother Solomon de Vera tungkol sa sacrificial love. Ano po? Gusto ko pong basahin sa inyo po ang sinabi ni Brother Solomon. Ano po? Titignan natin dito. Napakaganda ng sinabi niya po. Sa sacrificial love, sabi niya dito. See? Jesus, all-powerful and completely perfect. Tama po, alam natin yan. Gave up His life for us. So, He gave up His life for us. He willingly went to the cross to be crucified. The most painful death imaginable because He loved us so much. Tingnan niyo po, Jesus loved us so much. But do we really love Jesus so much? Tingnan niyo po, pag sinabing so much, matindi ang pagmamahal natin. Kaya sabi doon na binabanggit. Now, how can we demonstrate this kind of sacrificial love in our own lives? Paano natin ito madidemonstrate sa buhay natin? Sabi niya, can we give our time, attention, or resources to help someone in need? Ganda na po. Mahaba po yun. Mamaya po forward ko sa mga GC natin. So, napakaganda po ng sinasabi na sa panahon natin na sa gabing ito na kiniklaim natin si Kristo ay Panginoon natin. Marami nagsasabi, oo, gusto ko sumunod, pero hindi naman sumusunod. Marami nagsasabi,
naniniwala ako sa Panginoon Diyos, naniniwala ako kay Kristo na namatay siya sa cross at mahal na mahal niya ako. Pero marami naman hindi nagmamahal kay Kristo. Sinasabi mong mahal mo si Kristo pero nasaan ka ngayon? Kapatid, nasaan ka? Hindi nyo na binabanggit doon. Sabi doon, but he who does the will of my Father in heaven. What is the will of the Father? Ano ang kalooban ng Ama? Yun, pag sinabing kalooban, ano yung gusto ng Ama? Puro na lang kasi sa buhay natin, puro gusto natin. Gusto ko ito, gusto ko ito. Di ba? Gusto ko, huwag muna akong mag-attend ng worship. Gusto ko, huwag muna akong tumulong. Gusto ko ganito. Puro na lang. Gusto ko tulungan ko sarili ko. Gusto ko ito. Puro tayo sa sarili. Makasarili tayong lahat. Samantalang ang Panginoong Jesus, sabi nga, because of His love so much, hanggang sa cross. Tignan niyo po, na binabanggit. So dito, tutungayan natin, the will of the Father. Babasahin natin sa Deuteronomy chapter 18, 15, 19 sa wikang Tagalog. Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo. Sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa Kanya kayo'y makikinig. Ayon sa lahat ng iyong ninasa sa Panginoon mong Diyos sa Horeb. Sa araw ng kapulungan ng sinasabi, huwag mong iparinig uli sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos. Ni ipakita pa sa akin itong dakilang apoy upang huwag akong mamatay. At sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang pagkasabi ng kanilang salitain. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At kanyang sasalitain sa kanya ang lahat ng aking iniutos sa kanya. Sa Deuteronomy chapter 18, sino ang tinutukoy ng Diyos kay Moses? Sa mga tao. Kay Moses na to. Hindi ba? Sabi niya, magpalilitawin ko sa iyo. Sabi doon, na binabanggit doon. See? Sabi niya, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Nagaya mo. Nagaya doon ni Moses. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanya ang lahat ng aking inutos sa kanya. Sabi ni Kristo, ano man ang sinasabi ko, ito ay nanggaling sa Ama, hindi galing sa akin. Diyan niyo po. Sabi ng Panginoong sa bagong tipan yon. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Ipagsusulit doon. Ang binabanggit doon. So kung titingnan natin, napakahalaga na ang kalooban ng Ama ay makinig tayo doon sa magiging tagapagsalita sa gitna nila. At yon walang iba kundi tingnan natin. Ayan. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang mananining na alapaap ay lumilip sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kanilulugdan. Anong kalooban ng Ama? Siya ang inyong pakinggan. Tingnan niyo po, ito yung oras na siya binabautismo ni John the Baptist sa Matthew chapter 17 verse 5. Kaya sabi niya doon, ang kalooban ng Ama, pakinggan ninyo siya. But today, many people did not listen to Jesus Christ. Mas nakikinig sila sa mga preacher, sa mga pastor, sa kanilang ganito, mga bagay na ganon. Instead na sana painggan si Kristo sa Biblia, mas sinusunod nila ang pagiging institutionalism ang nangyayari. Yan nyo. Di ba? Imbes na sana magbukas ang isip, magbukas ang puso, no po, ang kalooban ng Ama ay pakinggan natin siya, but we never listen to Jesus Christ our Lord. Ayan, na binabanggit. Kaya kung titingnan natin, sa gabing ito, napakahalaga na makita natin na ang Panginoong Hesus, ang tagapagsalita na dapat natin pakinggan. Kaya sabi dito, kung titingnan natin, no? Sabi niya, the Father has spoken to us through His Son. Sa Deuteronomy chapter 18, 15, 19, binanggit doon magtabi ng Panginoon Diyos. Sabi doon, siyang magsasalita. No, ang aking sasabihin ay sasabihin niya sa inyo. At dapat natin pakinggan.
Ang sabi ng Panginoong Hesus sa atin, "He that rejected me and received not my words, the word that I have spoken will judge him at the last day." So, ito pong salitang ito, kung titingnan natin, kuminsan din po ay hindi ipinasa isip, hindi sinasa puso ng bawat Kristiyano. Na po, the Father has spoken through His Son, Jesus. In Hebrews chapter 1, verse 1 to 3, alam natin yan. In the past, nagsalita siya sa pangipantong paraan, pero at the last day, sabi niya, nagsasalita ang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya napakahalaga ng salita ng Panginoong Hesus sa buhay ng kahit sino. It's not just claiming that Jesus is your Lord. Hindi lamang po yun. Kundi, claiming Jesus as your Lord, claiming that you obey Jesus Christ no matter what you face on this world or no matter what happen in your life, you continue to obey Jesus Christ our Lord. That is confessing Jesus Christ. Yun po yung pagtanggap, hindi pagbaliwala sa Panginoon. But nakakalungkot nga po, marami ang nagbabaliwala sa ating Panginoong Hesus ngayon. Nagsasabi sila ay Kristiyano, kumakanta ganito, pero saan ka? Ano po? Na binabanggit. Kaya nga napakaganda ng sinabi ng Panginoong Hesus. John chapter 14:21, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Sabihin natin ngayon, I love Jesus. But do we really obey the commandment of Jesus Christ? At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Napakaganda. Kaya ang tanong natin ngayon, who will enter the kingdom of God in heaven? Ito po, kailangan natin mahalin ang Panginoong Hesus sapagkat mahal natin ang Panginoong Hesus, mamahalin din siya ng Ama sa langit. Pero ang pagmamahal ay ang pagsunod sa Panginoong Diyos, Panginoong Hesus natin. Hindi lang basta po, sinasabi natin na mahal ko ang Panginoon pero we never obey Him. Paano nga po bang pagsunod natin? Ayan. Ang pagsunod po, araw-araw po yan sa buhay natin. Hindi po dapat nawawala yun sa buhay natin. Kaya sabi niya, di ba? Iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Andoon ang Panginoon. Si Judas, hindi Iscariote, hindi Judas Iscariote, ay nagsabi sa Kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanglibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya ay iibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya. At siya ay gagawin naming aming tahanan. Kaya niyo po, mananahan kami sa kanya. Kaya napakakita niyo po, dito sa buhay ng Kristiyano, pinananahanan ba tayo ng anak at ama? Anong ibig sabihin nito? Ano po? Pag sinasabi natin pinananahanan to, nasa puso, nasa isip natin ang ating Panginoon at ang kanyang mga kautusan ay ating pinamumuhay at lagi nating sinusunod ito. Di ba? Kung titignan natin. Katulad ng binasa ko kanina sa sinabi sa message sa akin ni Brother Solomon de Vera na binanggit doon. Sabi doon kanina, binasa natin. Ano po? Sabi niya, the kind of love is challenging. It asks us to look beyond our own needs to see the needs of others. Tingnan niyo po, to see the needs of others. Ano ang pangangailangan ng iba? It calls us to be selfless, patient, and kind. Ano po? Ang katulad ng ating Panginoong Hesus, He is selfless. Jesus Christ, hindi po siya makasarili. Pero ano nangyayari sa atin? Mahal natin si Kristo pero nagiging makasarili tayo. Kaya ang tanong natin, ito ba ay kalooban ng Ama? Ang kalooban ng Ama ay ibigin ang kanyang anak at sundin ang mga utos ng kanyang anak. Sapagkat kung ano sinabi ni Kristo, yon ang utos ng ating Ama na nasa langit. Yan. Jesus has spoken to us through His disciple. Nagsalita ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang mga disipulo sa panahon natin ngayon. Naalala niyo Matthew 28, yan, Luke chapter 10. At dito po, babasahin natin ang Ephesians chapter 3, verse 3 to 5. Kung paano sa pahayag ay pinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng sinulat ko ng una sa ilang salita. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo,
ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo, na ng ibang panahon ay hindi pinakilala sa mga anak ng mga tao, naggaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Itong pahayag ni Pablo sa Efeso, pinapakita nito. Sabi niya, sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Do we know the mystery of Christ? Tingnan niyo po. How are we going to know the mystery of Christ kung di naman tayo nagbabasa na binabanggit doon? See? Na sinasabi sa atin. Kaya kung titignan natin mga kapatid, no po, sinabi dito sa wikang English ng Hebreo chapter 2 verse 1 to 4, therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Ito po isang nagiging problema. Kaya ang katanungan natin, makakapasok ba ako sa kaharian ng Diyos sa langit? Pero kita niyo po, wala tayong pagsisikap magbasa. No po? See? May tayong mga kapatid na nagtuturo, nagbabasa ng mga Biblia, katulad ng DBM ni Brother Jonas Sagurit. Makinig po kayo noon, kung titignan niyo po. Kasi pag tayo hindi nakikinig, lalo na pagdating ng worship, kung ano worship, pero anong ginagawa natin, hawak natin ng cellphone, hindi tayo nakikinig sa sermon, so hindi tayo lumalago. Ano nangyayari? Di ba? Kasi ang utos sa atin, we must give the more earnest heed sa mga bagay na ating narinig. Dahil pag tayo ay hindi nagsikap, hindi pinamuhay, tayo ay malaglag, mawala, at hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. For if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience receive a just reward, how shall we escape? Tinan niyo po ang ganda ng tanong. How shall we escape if we neglect? No? Kung hindi natin papansinin ang dakilang kaligtasan na sabi niya, which as the first began to be spoken by the Lord and was confirmed by those who heard Him, yan mga apostol, disipulo natin ng Panginoon Diyos, God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gift of the Holy Spirit according to His own will. Yan. Sa panahon natin ngayon, hindi na po natin dapat tayo maghanap pa ng mga milagro. Hindi dapat tayo maghanap pa ng mga panibagong revelation. Kumpleto na po ang Biblia. Nandito na po. Upang tayo ay magkaroon ng gabay, patnubay, para tayong lahat ay makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Ano po? Ang binabanggit doon. Eh, malinaw. Kaya magsikap po dapat tayong lahat. Ano po? The principles of salvation by grace through faith. So, ilang beses na natin naririnig to. Mga bagay ng mga tauhan na ito, mga karakter sa Biblia nito, Noah, Abraham, Joshua, Israel, Naaman, na those who saved on the day of Pentecost. Kanya po, they were saved through grace ng Panginoon. Pero what is grace? Ano po? Yung grace, ito po yung mga wala kang ginawa pero pinagkalob sa atin. Pero hindi po lang wala tayong gagawin. Ang ibig sabihin nito, hindi dahil sa pagsisikap mo kaya ka nagkaroon ng kaligtasan. Hindi, ito kasi ginawa ko eh. Ito kasi ini-claim natin, we claim na ito kasi tinulong ko. Kasi ako bumili ng kapilya, ako nagpatayo niyan. Hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan dyan. Ang kaligtasan dan po ay ang pagsunod sa salita ng Panginoon. By grace you are saved through faith. What kind of faith? Faith with work. May pagsunod po ang sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya po yan mga bagay na mga karakter sa Biblia natin na unawaan na at naririnig natin yan. Ngayon, sino ang papasok sa kaharian ng Diyos? Ito po, ang ganda. Okay. Calling on the name of the Lord is more than saying the words, Lord, Lord. Matthew 7:21, not everyone calling me Lord, Lord. Sabi doon, di ba? See? Pero many of us tumatawag sa panalangin ng Panginoon Diyos. Is it enough to mag-pray tayo sa Panginoon? Is it enough na palagi lang tayo mag-pray? Hindi, Brad, hindi ako nakatin ng pagsamba. Nag-pray naman ako lagi. Hindi naman ako nakakalimot sa Panginoon Diyos. Nag-pray naman ako. Yan niyo po. See? Meron naman tayong kakayahan tumulong, pero sasagutin natin, pagdarasan na lang kita. Ganyan na nangyayari. Ano po, na binabanggit. See? So not prayer. Jeremiah chapter 29 verse 11 and 12.
Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking inisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Ano po? Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Maganda yung sinabi ng Panginoon Diyos sa Jeremiah, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong wakas. Pero pansinin niyo po, yung pag-iisip na ito. Sabi niya, ano ba ang iniisip natin? Ang iniisip ba natin puro tungkol sa kasamaan? Ito ngayon ang isip ng tao, no po? Ito ang kaisipan ng sanlibutan ngayon. Kaya ang sabi ng Panginoon Diyos sa atin, if we want to go to enter in the kingdom of God in heaven, sabi niya, di ba? Sabi ng Panginoon, dapat daw po huwag tayo makiayon sa kamunduhan. Kaya sabi niya dito, pawang kaisipan na to. Puro ang isip ng tao ngayon ay kasamaan na. At marami sa atin pa nakikiayon sa kasamaan na binabanggit. Ano po, nawawala ngayon ng pag-asa na binabanggit dito. At sabi niya, pag-asa sa inyong huling wakas. We just only have one hope, mga kapatid, upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Pag-asa natin ang Panginoong Yesus. Pero paano to tayo makakapasok? Sa pamamagitan ng pagsunod, paglagay ng kanyang salita sa ating mga buhay sa araw-araw. Hindi lang linggo, not just Sunday, every day of our life dapat. At kayo'y magsisitawag sa akin at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin at aking didinggin kayo. Yan niyo po, didinggin tayo ng Panginoon Diyos sa ating panalangin. Kung, sabi niya, pansinin niyo, sinabi ito, sabi niya, at kayo'y magsisiyaon, sabi doon. Pero kung minsan tayo, di tayo mayaon. Di ba? At magsidalangin sa akin, ay akin didinggin kayo. So kailangan natin pong sumunod, hindi lang basta prayer, not just prayer. We need to continue to obey the word of God in our life, brothers and sisters. Kung kayo, may mga kaibigan po na nakikinig na hindi pa Kristiyano, hindi po sapat ang panalangin. There is no such sinner's prayer na ginagawa ng mga born again. Wala pong ganoon. Tanggapin mo si Kristo, magsisi ka, manalangin ka, ikaw ay maliligtas. Hindi po. Kahit pa po tumuwad-tuwad ka dyan para manalangin ka, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Kapatid, kung ikaw naman ay Kristiyano at patuloy kang gumagawa ng kasalanan, pagdasal ka na dasali, ka nangingin ng tawad, pero patuloy mo ginagawang kamalian, patuloy mong pinamumuhay ang kasalanan sa buhay mo, kahit anong pagdasal mo, walang mangyayari. Ang pagdarasal, kailangan tayo, sabi niya, the prayer of a righteous man availeth much. Mas pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng matuwid. Paano magiging matuwid? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ito po ang paraan natin. Malinis dapat ang puso natin. Dalisay ang puso natin. Not just claiming Jesus is my Lord. Dapat we claim that na pamumuhay natin, nakikita na tayo ay tunay na sumusunod sa mga salita ng Panginoon. If you love me, keep my commandments, sabi ng Panginoon Diyos. Diba? Si John chapter 14, verse 15 yun. Kung bibigyan natin. No, the result of hearing and believing synonymous with obedience. Nakikinig ka, nananampalataya ka, dapat nandoon ang pagsunod. Every Sunday we have a sermon. Kinig tayo ng kinig. Pero kung minsan, hindi natin sinusunod o hindi natin pinakikinggan ang mga, o pinakinggan natin pero hindi natin ipinamumuhay. Marami din pong ganyan ngayon. Katulad natin ngayon, turo tayo ng turo, Bible study dito, Bible study doon, nabagin natin, patuloy tayo naghihikayat, sabi sa kanila, pero ang tao, makinig lang ng makinig, no? Naniniwala, pero walang pagsunod. May binabanggit doon. Kaya kung titignan natin mga kapatid, di ba? Sabi doon sa Romans chapter 10, verse 13 to 17, makita natin doon. See? No? By hearing and hearing the word of God comes faith. Sabi doon. Includes repentance. Sa hindi pa Kristiyano, include ang bautismo. Kung ikaw ay Kristiyano na magsisi, anong klaseng pagsisisi? Kung ikaw ngayon ay may ginagawang mali, kung ikaw ay mga bagay na alam mong may mali ka, magsisi na habang may buhay pa. Habang may pag-asa pa. Tandaan mo, sinabi kasi na si Jeremiah, di ba? Pakikinggan ka ng Diyos eh. Siya ang pag-asa eh. Hanggang sa waling wakas.
Kaya kapatid, kung tayo may ginagawang mali, it's about time, it's about na panahon natin ngayon na magsisi na tayo, magbagong buhay tayo, alisin natin ang lahat ng uri ng kasalanan. Sabi nga ni Pablo, abstain on all kinds of evil appearances. But how are we going to do that? Di ba? Ano sabi kanina? Kung tayo ay sumusunod, umiibig at sumusunod sa Panginoong Hesus, pananahanan tayo ng Diyos, ng anak at ng ama. Paano natin magagawa yun kung wala ang anak at ama sa atin? Dahil patuloy tayong sumusuwa. And then, paano tayo papasok sa kaharian ng Diyos sa langit? We cannot enter the kingdom of God in heaven if we continue na ignore ang mga ginagawa na dapat tayong magsisi at magbagong buhay. Kaya kapatid, huwag kang mahiya na lumapit sa Panginoon Diyos at magbagong buhay. Huwag mong panindigan o magmatigas sa mga kasalanang ginagawa mo. Nakala mo ay okay ka. Akala mo ganito. Diba? Yan, binabanggit natin. Napakahalaga sa buhay natin lahat. Ano po? Binanggit ko po ito kanina, John 12:48. Kung sino daw ang magkaila o magtanggi, he who rejects me at hindi tumatanggap ng salita ko, sabi ng Panginoon. Pero marami naman po tumatanggap eh. Pero kulang lang, hindi pinamumuhay at hindi sinusunod. Kaya sabi niya, inusgahan niya ang kanyang sarili at ang salitang ito ang gagamitin ko sa paghusga sa kanya sa huling araw. The same word, sabi doon. Diba? The word that I have spoken will judge him. So this is the same word. Wala na po pagbabago. Hindi na po babaguhin ng Panginoon ang sinabi niya rito. Diba? Pag sinabi ng Panginoon Diyos, huwag kang makihalubilo sa mga ganitong tao na gumagawa ng kamalian, huwag kang makihalubilo. Pag sinabi ng Panginoon Diyos, mali yan. Hindi mo pwedeng balututin ang mali. Mali na yan. Ano po? Kaya nga, di ba naalala yung tinuro ko nung karaan, sabi ko, there is no such truths na sagot. True and false lang ang sagot. Di ba? And Jesus Christ, our Lord, is only the true. Hindi na po tayo pwede mag-false. If you want to go to heaven, kung gusto mong pumasok sa kaharian ng Diyos sa langit, ano po, na binabanggit doon. At sabi niya, the number is not of you, but many. Many. Hindi lang po konti ang hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit, kundi marami daw. Ngayon po, doon ba sa marami kasama tayo? Dapat alamin po natin mabuti mga kapatid. Sabi nga doon, magsikap tayo, be diligent, sabi nga ng Biblia eh. Magsikap tayo mga kapatid. Patuloy natin pong alamin, pakinggan, sundin ang salita ng Panginoon Diyos. Ipamuhay natin to. Ano po? Sabi doon. See, in that day refer to the judgment. Basahin ko po ulit sa inyo ha. Matthew chapter 7, verse 13 para muli ninyo maalala sa wikang English po. Ulitin natin, mga kapatid na nakikinig, nanonood po sa inyo, inyong mga tahanan. Ano po? Ito po, ulitin natin. Ulitin natin ulit. Enter you in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. See? Mas marami ang gusto sa buhay natin ay yung bang para bang yung ang tawag dito yung komportable. Komportable tayo. Tingnan niyo po. Mas okay naman maging komportable pero nangyayari komportable na tayo sa ating pong pagbautismo sa pagiging Kristiyano natin. Hindi po eh. Di ba? Kung ikaw ay Kristiyano na bautismo ka, dapat make sure your election, sabi doon, di ba? Sabi ng pagkatawag sa iyo, dapat siguraduhin mo yan. Sabi ng Panginoon Diyos. Kaya sabi niya doon, no? Sabi niya, lead it to the, and many there be which go in there. Therein, sabi thereat. Marami daw po doon. Marami daw talaga. Totoo naman, napakarami. Maraming tao ngayon ayaw po makinig sa mga turo ng Panginoon Diyos. Bakit po? Because of institutionalism. Dito na kami, matagal na kami dito eh. Ito na nakagitnan namin, ito na kami. Yan ang nangyayari. Ano po? Ayaw nilang umalis. Kaya marami ngayon, si Church of Christ,
marami kaya ang nandito pa rin? Tignan niyo po. Kaya sabi niya 14, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Konti lang daw. Sino kaya yung few na binabanggit doon? Di ba? Sino yung few? Naalala ko isang turo ng isang grupo, 144,000. Yun lang daw maliligtas, 144,000. Kukonect nila dito. Hindi po, kung babasahin mo yung under the verse nun, sinabi doon, di ba? Multitude, marami. No po. So, yung few na tinatawag dito ng Panginoon Diyos, kung titignan natin, ito yung mga sumusunod na binabanggit. See? Literal bang konti? Literal bang kaunti? Kaya ang paghuhusga, mga kapatid, mga kaibigan na nanonood, ang paghuhusga ay doon sa iglesia ng Panginoong Hesus na tunay. Doon po magsisimula dahil ang wala sa iglesia ng Panginoon na tinatag niya sa Biblia, automatic na po yan. Hindi na po magkakaroon ng kaligtasan. Kaya dapat po, habang tayo nabubuhay, kapatid, kaibigan, simulan po natin. Pumasok tayo sa katawan ni Kristo. Diba? There is only one church, one body. No po? Diba? I will build my church, sabi ng Panginoong Hesus. So mga tinuturoan natin ng salita ng Panginoon Diyos, dapat maunawaan natin yun na isa lang. At diyan magsisimula ang paghusga. Kaya dapat tayong mga nasa loob, manatili tayong patuloy na kinokonfess si Kristo sa lahat ng tao, patuloy natin sinusunod ang Panginoong Hesus. At ang ating kalooban ay dapat kalooban ng Diyos, hindi natin kalooban. Ano po? That day will come, sabi doon, and all will appear before the Lord in Matthew chapter 25. Ano pa nangyari doon? Makita natin mamaya, di ba? Tignan natin dito. See? Many will say to me in that day, ang dami magsasabi sa Panginoon, ayan. No, Matthew 25 to. Di ba? Many will make claims of excellence in service. Uy, Panginoon, ako'y preacher. Panginoon, ako yung ministro. Panginoon, ako yung tumulong. Panginoon, ganitong ganyan. Dami na binabanggit. See? The people in the broad way, but tragically, thinking that they are in the narrow way. Ano po? We should always think of the judgment. This must be an eye-opening to many. Dapat po, yung paghusgan, dapat natin nasa isip, teka, pagdating ng Panginoon, nasaan ba ako? May karapatan tayo ay meron tayong pag-asa na malaman ang katotohanan. Ito nga po sinasabi natin sa inyo. Nandito po, siguraduhin ninyo na tayo, siguraduhin natin lahat na tayo ay dapat po na makapasok sa kaharian ng Panginoong Diyos. Baka dating to ng panahon, Panginoon, mag-claim ka. So many are claiming that they are Christian. Many people, membro ako ng Church of Christ. I am a Christian. Pero, titignan natin. They have Christ, pero yung I-A-N, nakalimutan nila. Dapat si Kristo lang. Kaya nga Christian, I am nothing without Christ. Ano po? See? Wala tayo kung wala si Kristo. At dapat si Kristo lang po, kaya nga una yung Christ eh. No, dapat si Kristo lang ang nabubuhay natin. Sabi nga ni Pablo, magnify Christ in your life. Palakihin mo si Kristo sa iyong buhay. Nang sa ganun, si Kristo ang nakikita. Diba sabi ng Panginoon Diyos, by this all people will know that you are my disciple if you love one another. And that is the sacrificial life. We must always not to think ourselves. Hindi dapat natin laging isipin ang ating mga sarili, kundi isipin natin ang kapakanan ng ibang tao. Huwag mo isipin na mas magaling ka, sabi nga, di ba? Isipin mo ang ibang tao. So yun po mga bagay, that is the thinking of Jesus Christ our Lord. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Ang inisip niya ang kalagayan nating lahat. Ang kaligtasan natin. Ano po? If we want to go to heaven, if we want to enter the kingdom of God in heaven, we should have the thinking of Jesus Christ our Lord. Magkaroon tayo ng kaisipan ng katulad ng ating Panginoong Yesus. Dapat po. Lalo na po ang mga ngaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga po niyan na binabanggit. Isipin natin na darating ang paghuhusga. Mamatay man tayo, mahuhusgahan pa rin po tayo. According to what we have done, kung ano mga ginawa natin, mabuti man ito o masama. Sabi yun ni Pablo sa 2 Corinthians, binanggit natin doon, di ba? So many will say to me in that day, sabi doon, ano sinabi doon? Di ba? Ito po.
Nagturo kami sa pangalan mo, Panginoon. Nag-prophesy kami sa pangalan mo. Nagturo kami ng mga tao. Maraming ganyan po. Maraming tuturo ng salita ng Diyos. Iba't ibang denominasyon. Sabi ko ang kanina, isa lang ang iglesia eh. Meron ditong Baptist, may Mormon, Jehovah's Witnesses, may Catholic, may Protestant, iba-iba. May Sabat, may Seventh-day Adventist, maraming sasabi. We prophesy in your name. Kung marirealize lang sana ito ng bawat isa sa atin, makikita nila bakit sinabi ito ng Panginoon Diyos. Bakit sinabi ito ng Panginoong Jesus. Damo mas matindi pa. Hindi pa nagpalayas pa nga kami ng demonyo sa pangalan mo. Yun. Marami nagkiklaim ngayon. Bumubuhay daw sila ng patay. Palayas ng demonyo, nagpapagaling. Ayan. Sabi ko nga doon sa nagpapagaling na isang grupo. Sabi ko, punta kami sa hospital Yung mga may nasa orthopedic, yung mga hindi mga baldado, mga hindi makalakad. Palakarin niya isa Talaga malalakad, gagaling Palalakarin ko 5. Gatawanan lang. Tignan niyo po, yung bumubuhay ng patay, iniimbitahan ko sa sementeryo, sa Loyola. Punta kami sa Loyola, buhay siya ng isa. Doon na ng alibing. Pag nabuhay niya isa doon, pumangon, bubuhay ako ng 10. Tignan niyo po, sabi ko sa kanila. Pero tignan niyo po, yan ang sinasabi. Maraming sasabi doon. Done many wonders in your name. They perform miraculous work. I am a preacher. They preach at the congregation. Ako po yung preacher na ganito. Ako po yung nagtayo ng iglesia nito. Sa Panginoon, ako po yung ganito. Hindi po pwedeng ako po. It's not your will. It's not your way. To God be the glory. Ang Panginoon Diyos ang dahilan ng lahat ng mga bagay na yan. Ako po nag-start yan. Hindi po ako ang Panginoon Diyos dapat. Pero yan ang mangyayari. Ano po? Marami magsasabi. Bakit? Puro sarili iniisip Makasarili mga taong ito. Many will make claims of excellence in service, but they are selfish. Yun po, dapat tayo po, ang kapakanan din ng kapwa-taong isipin natin. Kaya nga po may Biblia See, ito po ang paraan. See, huwag tayo maghihikayat ng mga ibang tao o kapatid natin na magkahati-hati tayo. Hindi dapat po yan. Ano po? Dapat sa isang kongregasyon, hindi po ito nagkakaroon ng division o nag-away-away. Kung nagkaroon man ito, dapat po nandun ang pag-unawaan, pagkakaisa, na pagpapakumbaba, at pagtanggap ng mga kanyang kamalian. Pagsisisi, tunay. Ang bunga ng pagsisisi ang napakahalaga. Ano po, na binabanggit dito. Kahit ikaw ay hindi preacher, dapat nandoon kahit sino sa atin yan. Kaya kung titignan natin, sabi ng Panginoon Diyos, ang katotohanan na nakakalungkot, danger of self-deception. Niloloko mo lang ang sarili mo. Dinideceive mo ang iyong sarili. Many do not receive a love for the truth. Ayan. Ano ba sinabi ng 2 Thessalonians chapter 2? Po, at may buong daya ang kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay mga ligtas. At dahil dito ay ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Ano ibig sabihin ng pandayas? Kasi minsan matigas na ulo natin Ano po? Kaya hinayaan na ng Panginoon. Di ba Romans chapter 1 nandoon? Kung titignan natin, di ba? Kaya kung minsan naglalo tayo naliligaw dahil kasi ayaw mong buksan ang puso at isip mo Nagmamatigas ka na binabanggit doon, na sinasabi doon. Kaya sabi niya, the art of self-deception often defends itself by comparing our deeds to those more wicked. Compare pa natin ang ating mga sarili sa mga mas masama. Tandaan niyo po, di ba? Lahat tayo ay dating masama. Hindi tayo pwede mag-compare. Kasi mas masama yan, no? Hindi po dapat. Dapat lahat tayo naging masama. Pero dahil sa pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon, tayo ay napatawad. So ang isang tao ay mayroon ding pagkakataon na mapatawad. Kaya mga kapatid, patuloy tayong mag-share ng pag-ibig, salita ng Panginoon Diyos sa buhay na ito upang hindi lang maraming tao ang may makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. At tayo ay mismo makasama. Diba? Magpahayag ka ng salita ng Diyos. Ito, mga bagay na ganyan. Sapagkat hindi kami nagmamatapang sa mga makibilang o makitulad sa mga ilan doon, sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili. Yan.
mga nagmamapuri sa kanilang mga sarili. Ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin. At kanilang itinutulad ang sarili sa kanila rin ay mga walang unawa. Yun niyo po, binabanggit doon sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Kaya kung titignan natin mga kapatid, glorying in what good we do. Dapat po, hindi po tayo mag-glory sa sarili natin. Always, to God be the glory. Dapat po yun. Laging ang Panginoon ang nag-glorify, hindi po ang ating sarili. Lalo na po sa pagtulong sa ibang tao, sa mga kapwa-tao. Di ba? Kuminsan kasi, nabaptize yan dahil sa akin eh. Hindi po ganun. Nabaptize yan dahil sa salita ng Diyos, sa kanyang pagsunod. Yan po yun, na binabanggit doon. See? Diba? Kasi kuminsan mayroong mga daan sa tingin natin, tama, pero sa dulo pala ay kamatayan. We must take notice on this. Sometimes, akala mo tama ginagawa mo, pero sa dulo pala mali. Pero paano natin malalaman? You should be honest. Maging tapat ka lang sa sarili mo. If you are honest to yourself, malalaman mo na mali ang mga naisip mong tama. Ano po? Kasi sabi yan, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Malalaman mo naman yan eh, kung talagang mali eh. Kung maging tapat ka lang at aaminin mo sa iyong sarili, mga bagay na. Kaya naman tayo hindi nangyayari kasi ayaw natin aminin sa sarili natin eh. Di ba? Kaya ngayon tanong, papasok ka ba sa kaharian ng Diyos kung ganito ang ugali mo? Di ba? Kung ganito ang pagiging ugali natin? So how are we to escape this human proclivity of self-delusion? Ayan. Approach the scripture with our hearts given to God and not with mere academic interest or prejudice. Dapat po, ito, sa puso ang pagtanggap ng salita ng Diyos. Not because ganito mga bagay. Engage in constant and earnest probing of our own heart. Dapat po patuloy mo siyasatin ang inyong sarili. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Ano po? Subukin ninyo ang inyong sarili. Yan sabi nga doon, no, test yourself. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Di ba? So nakakalimutan natin lahat ito eh. Si Kristo ay nasa atin eh. Ito madalas makalimutan ng ibang tao. Yung mga Kristiyano ngayon, nakikibagay sa kamunduan, lalo ngayon tinatawag nito ito po, may tinatawag na kapaskuhan. Maraming Kristiyano pa. Yan, mga bagay na ganyan. See? Kaya po, sa gabing ito, sa ating pag-aaral, dapat po, wag nating substitute ang sincere, humble, submissive obedience to the Lord. Hindi po natin pwedeng palitan yan, mga kapatid. Diligent practice of religious exercises. Ano po yung religious exercises? Simple, the Word of God. Ayan, Isaiah, to what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? Sabi niyo, anong purpose niyan? Sabi ng Panginoon, I am full of the burnt offering of rams and the fat of fed beast, and I delight not in the blood of Balak, sabi doon, or of lambs, or of the he goats. Sabi niya, when you come to appear before me, who hath required this at your hand to treat my courts? Bring no more vain oblation, sabi ng Panginoon. Huwag na kayo magdala ng walang kabuluhan ng mga ganito. Incense and abomination unto me. The new moon, Sabbath, the calling of assembly, mga ganon, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting. Kasalanan, sabi ng Panginoon Diyos, iniquity. Your new moon and your appointed feast, my soul hated. Galit ang Panginoon dyan sa mga bagay na ganyan. Ano po? Kaya mga kapatid, dapat alam natin yan. Verse 16, wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes, cease to do evil. Tigil ka na sa paggawa ng masama if you want na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, tigil ka na. Tigil mo na yung mga, alisin mo na yung mga masamang ginagawa mo. Sabi niya, sa harap ng aking paningin, sabi ng Panginoon Diyos. No? Learn to do well, matuto kang gumawa ng tama. Seek judgment, relieve the oppressed. Ano po, ayan. Judge the fatherless, plead for the widow. Ba? Ito po yung tunay na reliyon na binanggit ni Santiago. Ito po, sa verse 17 ng Isaiah chapter 1. Ano po, na binabanggit doon. Okay, tuloy natin dahil marami ulang tayong oras. Aking kinapopuotan ng aking hinahamak ang inyong mga kapistahan. Ayun, kapistahan. Lapit na December. At hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan. Hindi raw, sabi ng Panginoon, Amos, Isaiah, Amos, binanggit.
Oo, bagaman inyong ihandog sa akin ang inyong mga handog na susunugin at mga handog na harina, hindi ko tatanggapin. Kaya pag may ginagawa tayong kasalanan, hindi tatanggapin ng Panginoon ang ating pagsamba, mga kapatid. Ni akin man kalulugdan ang mga handog tungkol sa kapayapaan na inyong mga matabang hayop. Iwalay mo sa akin ang ingay ng inyong mga awit. Sabi doon, sapagkat hindi ko didinggin ang tinig ng inyong mga bayola, mga instrument, kundi bumugso ang katarungan ng parang tubig at ang katuwiran na parang malakas na agos. Yan, anuman gayon mong pagsamba, patuloy kang gumagawa ng mali. Walang kabuluhan lahat yan, kapatid. Ano po? Sinasabi doon. Kaya, sabi ni Kristo sa Mateo, sa aban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ayan, mapagmataas, mga ipokrito, marami po rin po. Sa church po ba may mga ipokrito pa? Dapat po wala na po yan. Wala na pong ganyan mapag-imbabaw sa atin, mapagmataas. No? Kaya nga sabi doon, dapat we must always humble enough to accept the word of God. No po? Humble enough to obey the word of God. Humble enough to do the will of God. Dapat po yung kalooban ng Panginoon, magpakumbaba tayo. Ayan, ang binabanggit sa Matthew 23:23. Sabi niya, okay? No? Hindi ko nang binasa ng tuloy-tuloy. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, sa gabing ito, walang kapalit ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Ayan. Okay? Ayan. Worship must be in spirit and truth. Dapat po pag nagsasamba tayo, mga kapatid, nakatuon ang ating isip, puso, at ginagawa sa kalooban lamang ng Ama. Huwag mong i-claim na nagsamba na ako eh. Hindi po ba noon? Yan mga bagay na the need for authority for all we do. Kaya nga may Biblia, dapat po ayon sa authority ng Panginoon Diyos. Yun po na binabanggit mga bagay na ganyan. Ito po, hindi ko na po binabasa sa inyo ang mga scripture na nakasulat. Dahil sa kakulangan natin sa oras, no, mga kapatid. Ayan. Okay? Ito po. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang muka o ang taas ng kanyang kataasan. Alam na natin to, no po. Sapagkat aking tinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa muka, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya mga kapatid, makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos kung ang puso natin, ang laman ay si Kristo, ang isip natin ay isip si Kristo, ang kalooban natin ang kalooban si Kristo, ang ginagawa natin ay ginagawa ni Kristo, ang pagmamahal natin ay pagmamahal ni Kristo. Yan po ang isang bagay. Yan ang titingnan ng ating Panginoong Yesus. Sa bundong ito, sa muling magbalik o sa oras ng ating kamatayan para tayo makapasok mga bagay na to, hindi kita kilala. Sasabihin sa iyo ng Panginoon Diyos. Nakakalungkot po sabihin sa atin to. Ano po? The Lord knows, sabi dito, di ba? Yan, basahin natin. The Lord knows who depart from iniquity. Kilala ng Panginoon kung sino-sino sa atin ang lumalayo sa kasalanan. Kilala ng Panginoon diyan. Alam ng Panginoon Diyos. Gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos na nanatili na may tatak nito. Yan. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Kilala ng Panginoon kung sino sa atin ang papasok sa kanyang kaharian. Yan. Mga kapatid, kilala kakayanan ng Diyos. Kaya po, patuloy tayong sumunod sa utos ng Diyos upang patuloy niya tayong makilala. Patuloy po natin wag ikaila ang Panginoon Diyos sa ating pamumuhay. Dapat ang lagi nakikita sa atin ang pamumuhay ni Jesucristo na ating Panginoon tagapagligtas. Nandun po dapat lahat yan. No? At lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambita ng pangalan ng Panginoon. If you are praying to the Lord, if you are calling Lord, Lord, layuan mo ang kasalanan. Ano po? At alam ng Panginoon kung sino ang mga lumalayo sa kasalanan. Alam ng Panginoon Diyos yan kung sino nagsisikap sa atin na mabuhay ng matuwid. Kaya po magsikap tayong lahat, mga kapatid. Sama-sama tayo. Magsikap tayo, magtiyaga tayo sa bundong ito. No, hindi magtiyaga, magsumikap tayo, hindi magtiyaga. Magsumikap tayo, no po, sa buhay natin. Sa araw, gabing ito. Kasi nakakalungkot sabihin ng Panginoon sa atin, lumayo ka. Layuan mo ako, hindi kita kilala.
Di po ba mga kapatid? Nakakalungkot po yan. Ano po, huwag nating sabihan tayo ng Panginoon, huwag nating hintayin na sabihan tayo ng Panginoon, hindi kita kilala. For so many years of nasa loob ka ng kaharian, nasa iglesia sinasabi, pero patuloy kang gumagawa ng kasalanan, baka sabihin ng Diyos, lumayo ka sa atin, hindi kita kilala. Kahit sabihin mo na matagal ka ng preacher, sabihin mo matagal ka ng miyembro sa iglesia, pero kung patuloy pating gumagawa ng kasalanan, delikado pa rin po tayo, hindi ka makakapasok. Hindi kita kilala, sabihin ng Panginoon. No, bakit po? Ang kasalanan, sabi niya, sins, ultimate horror is banishment without recourse from the very presence of God. For the wages of sin is death. Tandaan niyo po yun. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno, mga kapatid. So, hindi ka na makakapasok. Po, na binabanggit doon. May mga katotohanan sa gabing ito po. Ayan. 5 katotohanan. Not everyone will be saved. Hindi pala lahat. Ang gawin natin. Ang sinasabi ng Panginoon Diyos, hindi po lahat magkakaroon ng kaligtasan kung patuloy pong gumagawa ng kamalian. Pero kung patuloy naman tayong gumagawa ng matuwid, malilita tayong lahat sa loob ng iglesia. Ano po? Kaya sabi doon, ito ay warning, ito ay pang-warning to para maalala, hindi pala lahat. So magsisikap na tayo. Magsisikap na tayo. Many religious folk will be lost. Ayan. Religyoso pero wala naman sa buhay, sa puso, sa isip. Hindi naman kalooban ng Diyos ang sinusunod. Only those who do the will of God will be saved. Yan, malinaw po sinabi, oh. Only those who do the will of God. At simple-simple lang naman ang will ni God. Ano po? The words, I never knew you depart, will be spoken to many. So mga tao na nandoon. Ano po? See? Na patuloy na gumagawa ng kalikuan sa kanilang buhay. Kaya sabi doon, mga kapatid, sa gabing ito, dapat alam mo na ngayon kung ikaw ay papasok. Kaya natin pinag-aralan sa gabing ito, mga kapatid, upang malaman natin, masigurado natin, may pagkakataon pa kasi. May pag-asa pa tayong lahat na tayong magbago, magbagong buhay. Ayan. Papapasukin ka ba o palalabasin ng Diyos? Pumasok ka na ba sa makipot na pintuan? Kung hindi pa, pasok ka na. At manatili ka doon. Dire-diretso, tuloy-tuloy, straight to the gate. Lumalakad ka ba sa makipot na daanan? Ginagawa mo ba ang kalooban ng Ama? Sumusunod ka ba sa yapak ni Jesus na ating hari? Mga katanungan na yan. Ano po? Kaya ang tanong, papapasukin ka ba? Papapasukin ba ako? O palalabasin ako ng Diyos? Nasa iyo po yan, kapatid. Ano po? Nasa iyong gawa po yan. Kaya dapat po magsikap tayo. Kaya po napakahalaga ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Naalala niyo po yung fruit of the Holy Spirit. Di ba? Galatians chapter 5. Di ba? Naalala niyo po yun. See? Ando nakalagay yung mga work of the flesh. Sumunod po yung the fruit of the Holy Spirit. Dapat po manatili sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Mga bagay na doon. Then we can be saved. We can serve the Lord acceptably. We can be ready for that day, the judgment day. Then we can hear the words, "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom of God." Ganda po, di ba? Matthew chapter 25. Kayong mga nagtiis, na overcome ang mundo, ang kasamaan, na nagsikap, nagsigasig, kayo. Sarap painggan, ano po, mga kapatid. Sama tayo doon, ha? Lahat tayo, ha? Walang maiwan. Magsikap tayong lahat sama-sama, mga kapatid. Huwag mo sayangin ang panahon. Tandaan natin lahat yan, mga kapatid. Yan. No? Yan, dalawa. Okay? Sa gabing ito, ano ba maririnig mo ngayon sa pagdating ng Panginoon araw na ito? Siguraduhin natin. Papasok ka ba o hindi? Tandaan ninyo, no? Ang bunga ng banal na Espiritu sa Galatians chapter 5, bago tayo magdasal, mga kapatid, ito po. Basahin natin. Bago tayo manalangin, samahan niyo ako. Basahin ko lang po ito. Ang bunga ng banal na Espiritu, sabi niya, pag-ibig, love, joy, peace, long-suffering, sabi doon, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Yan, ganda. Yan dapat ang nasa buhay natin lahat. Manatili ang bunga ng banal na Espiritu. Yan ang tatak. Kilala na tayo ng Diyos. Yan po, ang banal na Espiritu. Tinanggap natin ang banal na Espiritu, tatak natin. Pero, hindi lang ba tatak? Manatili tatak na ito sa pamamagitan ng mga bunga ng banal na Espiritu. Kaya ang tanong, papasok ka ba o hindi?